Hello guys, in this video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba magbayad or bayaran yung bills natin sa ating Security Bank credit cards, no? Using GCash. So, first step guys, make it sure na i-update nyo yung mga GCash mobile application nyo sa Play Store or App Store para hindi tayo maka-encounter ng kahit anong mga glitch or mga problema sa pag-transact natin gamit itong GCash app. So, mapapansin rin natin guys or malalaman natin na updated na yung GCash natin kapag ganito, open na yung nakikita natin. So, since updated na to guys, pindutin lang natin to, yung open at ma-redirect tayo ngayon dito sa pinaka-dashboard. So, pindutin lang natin tong bills, tapos credit card sa baba ng electric utilities. Ayan, credit cards. Tapos dito guys, piliin natin tong Security Bank Mastercard. Okay, Security Bank. So, dito guys, yung posting period ay within 3 business days. Yung iba nagre-reflect or napopost yung payment within 24 hours. Yung iba naman 2 days or 3 days. So, mamaya explain natin guys. So, halimbawa, magbabayad tayo ng 1,000 pesos. Tapos, lagay nyo dito yung credit card number nyo na 16 digits. So, halimbawa lang to guys. So, yan. Tapos, ilagay nyo dito. Ito, isa sa pinaka-importante guys. No? Maglagay kayo ng email dito. Optional lang naman to, pero mas maganda na maglagay tayo dito kasi yun nga, within 3 business days yung posting period. May instances kasi na after 3 business days hindi pa rin napopost yung payment. So, itong copy, since kapag naglagay tayo ng email dito, makakatanggap tayo ng resibo sa email natin. So, magagamit natin yon para just in case na kumontak tayo sa customer service ng Security Bank, meron tayong details na maipoprovide. So, uncheck nyo rin guys itong insurance. Kasi kapag nakacheck to, may karagdagan na 9.20 pesos ang idinadagdag or ipinapatong doon sa total na babayaran natin. At saka hindi rin natin magagamit yung insurance na to. Kaya lahat ng transaction na nandito sa GCash, tanggalin nyo lahat ng mga insurance na yan. So, pindutin natin tong next. Tapos, pipili tayo ng payment source, GCash wallet. Tapos, next. Tsaka guys, pa-double check na rin yung credit card number natin kung tama ba. Kasi once na naging successful yung payment natin, ay hindi na ito mababawi pa. So, meron din karagdagang 10 pesos na service fee. A total of 1,010 pesos yung total na babayaran natin. So, pag tama na guys, pindutin lang natin to confirm na nandito sa taas at automatic na magiging successful na yung payment natin dito sa GCash. So, maghihintay lang tayo within 24 hours, maximum naman of 3 days. So, after nun guys, kapag hindi pa rin nag-reflect, dun pa lang tayo kukontak sa Security Bank para i-follow up yung payment natin. Okay? So, I hope na nakatulong tong video na to. Please don't forget to hit like, subscribe at ang notification bell.